Luke chapter 10, verse 25 to 37. So, sabi dito sa 25, one day, an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him these questions. Teacher, what should I do to inherit eternal life? Jesus replied, what does the law of Moses say? How do you read it? The man answered, you must love the Lord your God with all your heart and all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Right, Jesus told him, do this and you will live. The man wanted to justify his action, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Jesus replied with a story. A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. By chance, a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him laying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Going over to him, the Samaritan soaked his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. The next day he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Now, now, which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by the bandits? Jesus asked. The man replied, the one who who show him mercy. Then Jesus said, yes, now go and do the same. Ayan. So, Thank you po, Brother Alvin. welcome po, sister. So, ayan po. Before we get into the teaching po, I have a question po for everyone. Ito po. Ayan. Have you ever helped someone in need, or have you ever been in a situation where you needed help? You can share in the chat po or turn on your mic po, only if you're comfortable. Can you share po? Can anyone share po? Anyone wants to share po? Yes po, Lipa Ganggaram. Hello po. Um, medyo naririnig po ba? Kasi parang may nagmo-music po kasi sa labas namin. Baka, or naririnig niyo naman po yung boses ko. Okay naman. So, have you ever been in a situation where you needed help? Um, back when I was college pa po ito, so medyo talagang kapos talaga financially. So, pumunta ako sa so I was parang gusto ko mag-apply sa college. That was University of Makati. Tapos parang yung money ko lang is around nasa 50 pesos or ano. Tapos syempre namasahe ako going to UMAC nasa 10 pesos. And at the same time, hindi ko akalain. Medyo mababa lang naman entrance exam. Pero ang entrance exam namin ngayon is 30 pesos.
which is really out of budget kasi hindi kasi 50 lang yung pera ko. Tapos may mga pina-photocopy pa na needed na um, requirements. So, yun. Ang natira na lang sa akin pera at that time is 5 pesos. And biglang during ng pagpila ko, lunch break nun. So, wala talaga akong pera. So, yung katabi ko sa pila, niyaya ako to go to the canteen. Pero, parang nasa isip ko, wala naman akong pera. So, sabi ko lang sa kanya, nagda-diet ako. And noong time na yun, payat pa ako. So, parang hindi siya naniniwala. Then, sabi ko, wala din. Doon ko na sinabi na wala akong pera. Then, somehow, binigyan niya ako ng sky flakes and yun, kumuha na lang ako ng tubig, may libre naman tubig sa akin. Tapos, after nun, nung after namin, sobrang nagpasalamat talaga ako sa kanya. Tapos, tinanong niya ako kung paano ako makaka-uwi. Sabi ko, hindi ko talaga alam at that time. Sabi ko talaga kay Lord, no, 5 pesos na lang yung pera ko. Sabi ko, talaga maglalakad na lang ako pa-uwi. Pero God is good. Talagang hiniko niya yung kalooban ng katabi ko sa pila, which is ayoko talagang tanggapin yung 20 pesos niya at that time. Kasi sabi niya, para sa pamasahe ko. Pero ang sabi niya lang sa akin, utang mo na lang sa akin. Kapag meron ka ng finances, bayaran mo na lang ako. Sabi niya. Pero, ayun, parang tumatak yun sa sarili ko na somehow, pagdating ng araw, pag may capacity na ako, I'll help other people. Kasi grabe yung naging impact ng help niya sa akin. So, I'm really grateful for that person kasi I know God uses her as an instrument para makapag-aral ako sa UMA and at the same time, ngayon, graduate na ako in Berkeley. It's really, parang for her that 20 pesos is just a small money. Pero para sa akin, sobrang naging way yon para somehow makauwi ako sa bahay na makapamasahe pa uwi sa bahay and makapag-enroll sa uni. Ayun. So, God is good. Talagang each one of us is being used as an instrument talaga para makahelp sa other people. And yun. Thank you for her life. Ayan. Thank you for sharing po, Sister Deepa. Sometimes talaga it takes courage po to admit we needed help, but it also shows how faithful God is. He sends the right people at the right time. Yung tumulong po sa'yo, naging good Samaritan talaga siya sa buhay mo. Ayan, thank you po. So, sa amin naman po, have you ever helped someone in need? Or have you ever been in a situation where you needed help? This past, parang months po ba ganun? This past month. Ano po kasi, may film po kami for school. Tapos, syempre po mag-shoot po kami. Naghahanap po kami ng location na pwede po kaming mag-shoot. Tapos, one time po, naisipan po namin na maglakad with my classmates po. May mga kanya-kanya naman po kaming sasakyan. And even po, sobrang init talaga nung mga time na yon. Hindi rin po namin talaga alam kung bakit parang naging trip namin na biglang maglakad. Tapos, sa dinadaanan po kasi namin, meron pong tulay. Tapos, sa tulay po na yon, meron pa pong maliit pa po na tulay papunta po sa isang maliit na kubo. Tapos, habang naglalakad po kami, may tanda na nakahiga po doon sa may baba ng tulay na banda. Tapos nilapitan po namin kasi sobrang init talaga nung time na yun. Tapos paglapit namin sa kanya, ang daming dugo. Pero may malay pa naman siya. Tapos parang nakainom siya ganun. So, ginawa po namin with my classmates po, inalalayan po namin siya papunta po dun sa kubo kasi dun po pala siya nakatira. Tapos, nilinis po namin yung mga sugat niya. Tapos, nag-contact po kami ng pwede pong
tawagan na relatives niya since ayaw niya po magpadala sa clinic. So, ayun po, talagang God is good kasi though pwede naman po kaming sumakay dahil may mga kanya-kanya naman nga kaming sasakyan papunta dun sa location namin kung saan kami pwedeng mag-shoot. Parang ano po ni God talaga na maglakad na lang kami kasi kung sumakay po kami nung time na yon, possible na hindi po namin nakita yung matanda po na nahulog po dun sa ilalim ng tulay and baka po ano pang nangyari sa kanya since sobrang init po talaga nun tapos ano po parang marami na pong dugo sa kanya since may mga sugat po nung nahulog po siya. So ayun po, God is good po talaga. So ayun po, let's move into teaching po for tonight. So we'll be looking at one of the most well-known parable po of Jesus, which is the parable of Good Samaritan. So this story po invites us to think deeply about how we show mercy and who we consider our neighbor. So our title po is Who is My Neighbor? Based on Luke chapter 10 verse 25 to 37. So, ngayong gabi po, pag-uusapan po natin kung bakit nga ba sinabi ni Jesus yung parable of the Good Samaritan. Brother and sisters, minsan po may mga tanong tayo sa buhay natin na parang simple lang sa labas pero sa loob, gusto nating i-justify yung sarili natin. So, dito po, why Jesus told this parable. So, ganito po yung nangyari sa kwento. May isang religious expert po na lumapit kay Jesus at tinanong niya, "What must I do to inherit eternal life?" Pero hindi po talaga siya nagtatanong. Gusto niya lang subukin si Jesus. Parang sinabi niya na, ano ba yung kailangan kong gawin para makasigurado akong okay na ako kay God? But Jesus didn't just give him a checklist po. Instead, tinanong niya pabalik, what is written in the law? Alam ni Jesus na nasa scripture na yung sagot. So, sumagot naman yung lalaki, si Jericho. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Sounds right po, di ba? Ano? So, amen. Pero may kasunod pa, tinanong niya, who is my neighbor? So, dito po natin makikita yung puso niya. He was looking for limits. Parang sinasabi niya na, sino lang ba ang obligasyon kong mahalin? Kaibigan ko lang ba? Yung katulad ko lang ba? Maybe minsan gano'n din po tayo 'no, madaling magmahal ng taong mabait sa'tin pero paano kaya kapag ibang lahi naman o iba yung ugali o kahit yung kaaway natin? So, dito po instead of giving a direct answer, Jesus told a story, yung parable of Good Samaritan po. So, sa kwento po may isang lalaki na binugbog siya at halos patay sa daan. May dumaan na priest, religious person, pero lumihis siya. May Levite din po na dumaan, leader sa simbahan, pero iniwasan din siya. Pero yung tumulong sa kanya, yung Good Samaritan, someone na traditionally kaaway ng mga Hudyo, yung hindi inaasahan, siya pa yung naging tunay na neighbor. So, ano nga po ba yung Jesus dito? So, minsan, we focus too much on rules, labels, or kung sino yung dapat-dapat. Pero sa mata ni Jesus, yung tunay na neighbor ay yung taong nagpapakita ng pagmamahal kahit kanino. So, Jesus wanted po to shift our mindset, no? Hindi lang ito tungkol sa kung ano yung ng tao, kundi kung paano natin may papakita yung love ni God sa real life. So, yung question sa atin ngayon is, sino nga ba yung mga taong iniiwasan nating mahalin? Sa school, trabaho, sino kayo tawag kay Lord para tulungan? And
kapag may chance tayong maging good Samaritan sa iba, tutulong ba tayo kahit hindi tayo obligated? Ayun po, no? Hindi po to tungkol sa title o religion o kaya position para maging mabuting neighbor po tayo. Yung tunay na neighbor ay yung marunong magmahal kahit walang kapalit. So, Jesus is us, not just know the right thing, live without, show compassion, go out of your way, and choose love. Tanungin din po natin yung sarili natin na, Lord, paano po kaya ako magiging mabuting Samaritan sa iba ngayon? At the end of the story, Jesus tells a story about a man who was attacked, robbed, and left half dead on the road. A priest and a Levite saw him but didn't help. A Samaritan, considered an enemy of the Jews, stopped and showed great compassion. He treated the man's wounds, brought him to an inn, and paid for his care. Jesus this story to teach that a true neighbor is a who no matter the things. So, ito po at the end of the story, makikita na hindi lang sa salita sinusukat yung pagmamahal, kundi sa gawa na rin. Lalo na sa mga pagkataong pagmamahal. So, reflect po in this parable, sana maalala natin na bawat araw, no, may chance tayong maging mabuting Samaritan sa bahay, sa school, sa work, o kahit sa taong hindi po natin kakilala. So, and with that, I'll now pass the mic po to our next speaker, Brother Alvin, who will continue the rest of our discussion and help us go even deeper sa mensahe po ng kwento ni Jesus. Thank you po, So, Brother Alvin. thank you po, sis. Thank you po, sis Angel. Aki-assist na lang po ako sa mga slides. So, nabasa po natin yung from Luke chapter 10, verse 25, right? To 37. So, ito na po yung kasunod na part. What are the parable reveals about God's heart? Mercy, compassion, kindness. So, first bullet, God shows His love by never forgetting those in need. He reaches out with a righteous hand in times of trouble. So, before we proceed to the third bullet, I just give just a little bit hint about the first and second bullet. So, sabi dito, God knows our struggle in life. He cares everyone of us providing those things we need. He never leave nor forsake us. He was always there. When you feel our Lord was in silence, remember how the Israelites bring them out from the captivity of the Egyptian, right? And when they are in the wilderness for 40 years, imagine 40 years nasa wilderness sila without food, water, and meat. But God didn't forget them. When the Israelites asked God to provide them food, God sent them a rain of, we call it manna, from the book of Exodus. I forgot yung chapter niya. Yung mga Israelite na humingi kay God ng mga pagkain. Kasi imagine na for 40 years nasa wilderness sila without food, and kung meron man na nadala sila from Egypt, kukunti lamang dahil almost 650
3,550 Israelites na tumawid dun sa Red Sea in 40 years. Di nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain dun sa wilderness. But God didn't forget them. When they asked water, God uh, God give them a spring of water from the rock of Horeb. Yung napakalaking bato na nasa kalagitnaan ng... Ayun. Okay na po, So, brother. continue ko po. Medyo nawala lang. So, nasa wilderness sila for 40 years. God gave them water from the rock of Horeb para mabigyan ng sapat na inumin yung mga Israelites. Then, yung mga Israelites nag-ask ulit kay God na bigyan sila ng meat, karne. And narinig yun ni God. So they speak to Moses about doon sa kanilang mga hinaing. So si God nag-send ng mga quail or isa type of birds, if I'm not wrong. Isa type siya ng bird na ibinigay sa mga Israelite upang kanilang maging pagkain. So doon pa lang, hindi sila pinabayaan ng Diyos and palagi silang ginagabayan, pinabantayan mula sa kalangitan. And that is how our Lord God was so generous mula pa noon until now po. And He was always there touching us from above. So, I'm gonna move from that third bullet. So, He looks beyond out, outward appearance and sees the heart. Doesn't only look on the outward part of man, rather the internal characteristic of our heart, our thoughts, our desire, the inner qualities as a person, the sincerity that God sees, the genuine intentions and motivation behind action. So, I remember dun sa book of Samuel, sa first book of Samuel, sa verse 16, sorry, chapter 16, verse 7. So, si God nag-focus dun kay Samuel na kung paano pipiliin yung magiging hari ng Israel. So, sinabi doon ni God na hindi lang siya bumabase sa kung ano ang nakikita ng mga tao base sa kanilang pagtingin, but He looks on the heart of a person. Remember po yung anak ni Jesse, si David. Siya po yung magiging next na king ng Israel, na magiging kapalit ni King Saul. So, I hope na nakuha niyo po yung key point about dun sa mahalagang mensahe. So, sa fourth bullet, his compassion doesn't allow him to leave anyone behind. Kindness knows no bound. He helps without expecting anything in return. He paid it all to help us from the wounds we carry, leaving nothing for himself. Si God, binigay niya yung lahat para sa ating mga tao. Even if it costs his life, He selflessly provide without asking anything mula sa atin. Just like na ginawa ng Samaritan. He gave yung last na pera niya. Kasi imagine, kung marami siyang dalang pera na ibabayad dun sa innkeeper, di na sana siya nagsabi na
yung kulang ay babayaran niya uli just in case na sa kanyang pagdaan uli doon sa pinagdalhan niya ng wounded man. So he gave everything to the innkeeper just to provide to the wounded man cares the food he needs until he recover from those wounds na naranasan niya doon sa mga thief na nag-grab sa kanya. Uh, have you ever acted like the Good Samaritan, or have you received help from someone? So, in life, we often encounter people in need physically, emotionally, or spiritually. Marami tayong nakakasalamuha ng mga tao na marami sa kanilang nangailangan physically or just some caring po na may mag-aalaga sa kanila. Emotionally, when there's a time na may pinagdadaanan, we need to ask them or just to give them comfort. Then into our spiritual life, we need to strengthen our faith from God to guide us po. So, move na po tayo sa next bullet. If we have more than enough, we should share with others. Yes, tama po yun. And na meron tayong nagkakasobra sa ating pangailangan, may kinishare it po sa iba. Lalo na yung uh, nangangailangan sobra-sobra. Just a small amount of food, makakatawid na po sila doon sa gutom na kanilang nararanasan sa araw-araw. If meron po tayong mga gamit na hindi na masyadong ginagamit natin or yung mga damit na pinaglumaan, then pwede po natin silang bigyan. Lalo na po yung mga nakikita natin po sa mga street, sa mga daanan, sa mga kalsada. Tapos, para maramdaman din po natin na maparamdam din po natin sa kanila na importante rin po sila para sa atin. And maging vessel po tayo sa maging vessel po tayo na or maging templo bilang mga anak ng Diyos. And next point is many are struggling silently and we may not notice their pain. Yes, tama. Sa lahat ng ating nakakasalamuha, marami po ang di natin alam na may mga pinagdadaanan sa kanilang buhay and hindi natin alam kung ano ang true behind ang katotohanan sa kanilang problema. So, we can do is to pray for them just para mabawasan din po ang kanilang maalalahanin even though they didn't know that someone is praying for them. Let's not forget those who are broken, waiting for someone to lift them up. Kung may mga kaibigan po tayo, kapamilya, mga or yung even na nasa ibang religion sila or churches, kanilang kinabibilangan, may we become a share of courage to them na nandito tayo upang tulungan sila sa kung ano man ang kanilang pinagdadaanan. So that's siguro next slide na po is Angel. Thank you. So ito na.
Be a good listener. Offer your time and compassion. Just like I said po sa mga previous na mga bullets, uh, bigyan po natin yung ating mga kaibigan, pamilya, or even those other people that we didn't, or, or yung makakasalamuha po natin na kung meron po silang sineshare ng mga stories or about their problem, we can only offer to be a good listener so we can feel them our compassion na andyan tayo para sa kanila at hindi sila nag-iisa na mga laban. Next, we are we are called to be Samaritan in our homes, communities, and daily lives. Yes po. And hindi lang po sa sa ating sarili, kundi uh, dapat maging Samaritan din po tayo sa ating tahanan, sa ating komunidad, at sa ating paglalakbay dito sa mundong ito. So, sa last, as the Lord said, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. So, alam nga po ng sinabi ng Diyos, ibigin natin siya mula sa kalalim na lima ng ating puso, kaluluwa ng ating lakas, tulad ng pag-ibig natin sa mga sa ating kapwa bilang sa ating sarili. So, maging naway tagapagbagi rin tayo ng pag-ibig na minsan na dinala ni Jesus dito sa lupa upang atin tulad nga na sinabi niya nang bago siya uh, magsakit dahil sa mga kasalanan. So, that's all po. We will move na for the next slide po. So, I hope na nakapulot po kayo ng mga lesson from our topic is tonight, from the story of the Good Samaritan. And may we apply it po in our daily life. So we can be a vessel which God wants us to be in this world. So ayun po, narinig po natin yung story ng Good Samaritan, and let's take po a moment and inviting you everyone, brothers and sisters, to reflect po about dun sa story. And I have here 3 questions. So anyone can share to you can speak po, or you can drop your answer at the chat box down below. So mamili po kayo if whatever po alin gusto nyong sagutin. So meron po tayo dito ng 3 questions. I read it po. What stand out to you from this parable? Have you ever acted like a good Samaritan, or have you received help from someone? How do you think we can show love and mercy in practical ways today? So, yung mga katanungan. So, anyone po can share ng kanilang sagot.
Tingnan ko po dito sa chat box. Anyone po can share your personal experience po from anything po. You can share here po. Siguro meron si Brother Edmond Basilia. Sige po, brother. Po, magandang gabi po. Narinig po ako. Opo, clear and sound po. So, ang reflection ko dito talagang mga slides na ang pagtulong naman is hindi base dun sa kung ano yung isang tao. I mean, yung Good Samaritan, hindi counted yung mayaman ka or mahirap, but heart mo sa pagtulong. Napapakita dito yung di ba sabi ng Lord, ang Diyos, sinad niya si Jesus Christ, hindi para pagsilbihan, kundi siya yung naging servant sa mundo. I mean, hindi siya bumaba para pagsilbihan, kundi bumaba siya para magsilbi. So, ganun din tayo dapat as a Christian talaga na, alam mo yun, na kung may kakayang tumulong, is tumulong. Sabi nga dun sa quote na nabasa ko, sabi dun, ang paggawa ng mabuti ay hindi, sabi dun, ang paggawa ng mabuti ay hindi nagbubunga ng masama. So, means na wala namang masamang magbigay, kundi walang masamang hindi masamang magbigay, kundi I mean, yung quote na parang ako na, kung wala namang mawawala kung magbigay ka. 'Di ba? At least nakatulong tayo. Na sinasabi nga dito, have you ever acted like the Good Samaritan, or have you received help from someone? So, ako talaga personally is, sabi nga dun sa kanina, sa nabasa ko, tinutulungan ng Diyos yung mga righteous. Talaga, sa testimony is talaga, grabe yung tulong ng Diyos sa mga tao na nakapaligid sa akin. Kasi, ma-share ko lang talagang yung mama ko kasi is nagkaroon ng sakit. So tapos talaga financially. Talaga, I mean, kami na lang dalawa natitira. Wala na siyang asawa. So, only child lang ako. So wala kaming resources. So, nag-aaral pa ako. So, nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng bukol sa loob ng nose. So, which is daw cancerous daw. So, parang yun. So, talagang dumaan sa trial. So, pero in talaga is napakabuti ng Diyos kasi ni piso wala kaming ginastos, talagang nalibre kami sa hospital dun sa taga Catanduanes kasi kami. So, from Catanduanes to QC, via ambulance na libre. Kasi Catanduanes, maano lang kasi dun walang sapat na
yung mga technology talaga. So, napag-desisyon na sa Manila na lang ipagamot na kasi andun naman yung mga tita ko. So, napag-desisyon na sa Manila na lang ipagamot. So, by God's grace talaga, gumamit talaga ang Diyos talaga ng mga tao. Nasagot yung pagpa-ambulance sa barko, tapos pagpa-opera sa Quirino dito sa QC kung saan andito kami ngayon. Pero nasa bahay na kami. Yung mga nagasto sa ospital, talagang nasagot. Talagang by God's grace talaga. Hindi kanya hayaan na, alam mo yun, yung mag-isa. Talagang, sabi nga, kung ano yung kinakaharap mo na problema, is kinakaharap din ng Diyos. So, I mean, kung ano yung struggle mo ngayon, kung ano yung pinagdadaanan mo, si Lord din, magkasama kayo na haharapin yun. So, hindi kanya iiwan. Sabi nga, hahayaan kanyang lumubog, pero hindi kanya hayang malunod. Di ba? Napakaganda. Ang quote na sa everyday na life natin, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, sabi nga, ano, sabi din dun sa napanood ko na yung desert is a gift to me. So meaning, yung ipapa ka talaga ng Lord sa desert para malaman mo na siya lang talagang kailangan mo. Kasi minsan yung mga plano natin, talagang siya yung mga bagay na nagpapaano sa atin. Yun yung magkukos para sirain tayo. Pero salamat sa Diyos talaga. Yun. Yung sa Diyos pa ang papuri. Thank you po, Brother Edmond. From Catanduanes ka po pala. So, Bicolano ka rin po pala. Yes. I'm from Albay po, Tabaco City. And siguro, narinig po? Yes po, clear po. Yes, thank you. Thank you po, brother, sa iyong personal sharing, and I appreciate po, and laban lang po tayo. Andyan si Lord at hindi niya tayo pababayaan. God bless you po, brother. So, meron pa po bang gustong mag-share? Meron pa po ba? Anyone po? So meron pa po pala si Brother Christian Lumibaw. Brother, andyan ka pa po? Ayan, good evening. Na audible pa ako? Clear ako? Oh, yes po. Ayan, good evening sa ating lahat. Yung naabutan ko lang ata, hindi ko alam kung may mas nauna pa na lesson, pero kung naabutan ko lang kasi is yung sa Good Samaritan na part. Yun. So, what stands out from this parable? Siguro ang highlight lang sa akin is, ang naging highlight sa akin is, actually, di na siya bago sa akin kasi syempre laman naman to lagi ng mga Sunday school lalo nung bata tayo, 'di ba? So kahit hindi actual Sunday school kahit sa mga nung elementary tayo, mga religion subjects natin, lagi siyang laman. So siguro ang highlight sa akin doon is to the extent yung ginawa nung Samaritano.
despite and in spite the situation of their nations. Kumbaga kasi 'di ba, yung culture nila is talagang nire-repel nila each other eh. Kumbaga hindi nila talaga kasundo yung isa't isa pero hindi yun sumagi sa isip nung Samaritano. Hindi niya lang basta tinulungan pero binigay niya yung kailangan nung sugatan. Kaya kumbaga makikita natin doon, ang nag-highlight para sa akin doon is yung talagang helping to the point na kahit makakaabala siya sa time mo, kahit hindi siya for example sa budget mo and all, pero just to give the needs of others is that's a huge thing. That's very inspirational. Tapos, have you ever acted like good sa yung second question, malamang sa malamang, syempre, no, one way or other, parehas. Pero, siguro ang pinakatumatak lang sa akin na natulungan ko is yung may isang matanda na nag-i-stay kasi ako dito sa since dito ako nag-work sa Ortigas. Dito ako nag-i-stay sa may likod ng Mega Mall. Tapos, meron doon isang matanda, agaw pansin siya kasi yung posture niya 90 degrees. So, kumbaga pael na talaga yung posture niya. Tapos naglalakad siya sa initan ng araw. Sabi ko, nilapitan ko siya, sabi ko, Nay, tiga saan ka po ba? Ba't ganyan? So, in-interview ko siya and all kasi rin naman, minsan hindi pwedeng basta tumutulong lang tayo eh. Hindi pwedeng basta nag-aabot lang tayo. Kailangan may wisdom din tayo eh, kung sino yung dapat nating tutulungan. Kumbaga, hindi pwedeng bara-bara lang na tumulong ka kasi yung tulong mo pwede yung gamitin, pwedeng it can be a key of deceiveness towards you. Kaya maganda, may wisdom din tayo kapag tumutulong tayo. So, in-interview ko muna siya, ganyan, kung taga saan siya and all. And upon answering my questions, mukha namang genuine siya na talagang namamalimos and all. And ang nakakatuwa lang dun is, ang tinulong ko lang sa kanya is binili ko lang siya ng isang biscuit tsaka tubig. Pero dahil ewan ko kung nakakot ng attention din sa iba, pero kasi sinamahan ko siya hanggang sa makarating kami dun sa spot kung saan siya mas quote and unquote makakahingi or makahingi ng limos, quote and unquote, na mas marami. Doon ko siya sinaman sa spot na yan. And then before pa kami makapunta doon, dahil nga sobrang bagal nung lakad ni Lola, si Lola pala ay 91 years old. 91 years old na siya. Imagine dito siya namamalimos sa Ortigas pero tiga Taytay siya. So, hindi biro yung layo na pinapamasahe niya and all. Ayun nga, going back, na tulungan ko siya in a way na dahil parang nakot ng attention ng mga ibang tao na may inaakay akong matanda, gano'n and all. Talagang ang daming nagbigay sa kanya before pa kami makapunta dun sa spot niya. So, I'm not saying na dahil yun sa akin, pero once na nagpagamit tayo, once na we allow ourselves to be used by God, it can be also a channel of blessing para sa iba. So, and then yung third question,
How do you think we can show love and mercy in practical ways today? Practical ways today, more than the material things, more than the tangible things. Ito very rampant tong issue na to. Para sa akin sa panahon natin ngayon, mas makakatulong tayo if we can be a genuine listener to others. Yung magiging tenga ka lang nung isang tao na merong depression, na merong anxiety, that can be a big factor para sa iba. And God can use that to plant that seed of faith in their hearts, lalo na sa mga sitwasyon nilang ganun. So, kunyari may mga colleagues tayo, ka-work, kaskwela, kapitbahay, ka-dorm, or kung sino man, pansin natin na they are in a situation na parang nahihirapan sila, struggling, challenging. Take a intentional talk with them. Upuan niyo po sila. I mean, not literally na upuan niyo sila. Kumbaga, tabihan niyo sila. Kausapin niyo sila. Yung simpleng 2 words na kamusta ka, that would mean a lot for them. For me, in this times, yun yung pinaka first and foremost na kailangang na for me sobrang laking bagay, more than the tangible things that we can offer, na maging tenga para sa iba. And whoever knows, yung intention natin na yun, yung maging intentional lang tayo na makinig sa problema ng iba. Pwede mo nang pasukan kagad yun ng verses, pwede mo na kagad pasukan yun ng can I pray for you, yung mga ganon. Kumbaga, ayan nga, sabi ko nga kanina, God can use that to plant that seed of faith in their hearts. So, yun lang. So, thank you po, Brother Christian Lumibaw, sa iyong sharing. God bless po. So, meron meron pa pong mag-share si Deepa. You can share po. Good evening po. Good evening. Okay lang po ba yun? Kasi sobrang lakas po talaga ng music sa labas namin. Yung boses ko lang naman po. Hello? Hello po. Sige po, Sis Deepa. Go ahead po. So, what stands out to you from this parable? Parang, somehow for me, parang more of compassion talaga towards other people yung nag-stand out din. Because sa kwento ni Jesus, ginamit niya doon ang isang priest and Levite. So, parang feeling ko, there's a deeper meaning. Bakit sa lahat? Bakit sila yung ginamit doon na unang nakakita doon sa man na yun? So, for me, it's somehow parang religion without compassion is parang empty siya. So, kung lagi tayo nasa church, lagi tayo nagsisimba, and yet walang actions from us to be compassionate to other people, then somehow, tayo yung kino-compare ni Jesus doon sa Levite and priest. Tapos, kung makikita mo, yung Samaritan kasi parang hindi siya kino-considered as parang religious person, parang outsider siya, parang enemy. And yet, nakita ni Jesus yung heart niya towards helping yung nangangailangan ng tulong.
So, sometimes sa atin, so, more of, wag natin i-judge yung tao based on their appearance or based on what you can see. Kasi, mas gusto ni Jesus na mag-focus tayo sa heart nila, sa compassion nila towards other people. So, ayun, parang somehow pinapakita sa atin ni Jesus dito sa kwento na to, yung being a true neighbor is more of actions talaga and compassion towards other people. So, sa have you ever received help from someone? Actually, sobrang um have you acted like good Samaritan? Somehow, in some ways, naka-help na din naman ako and receive help from someone. So, na-share ko na din naman yung kanina. And somehow, last year din, yung nagkasakit din ako. So, somehow, sobrang dami talagang tao yung nag-help and pray for me to be healed. So, I've also received help from them. And how do you think we can show love and mercy in practical ways today? Tama yung sinabi ni brother kanina. Um, Hindi naman needed na always na we needed money to help. By just praying for them, including someone in your prayers, is showing your love and mercy towards them. So, parang kahit sa group chat natin sa Little Shepherds, pag may nag-ask ng prayer, pray for them. Even if they don't know that you're praying for them, just pray for them. Kasi you know that Jesus is working behind our prayers. So, somehow if my friends ka that needed support or encouragement advices, just just give them advices and pray for them. Ayun. Parang somehow that is the most practical ways kasi parang iniisip natin na needed ko ng pera in order for me to help. But there's a lot of way to help other people. So, pero kung meron kang extra ng pera and may nakita kang those in need, kahit yun namamalimos lang, and you have food and you have the capability to um, purchase food for them, you can do that also. So, ayun. Ayun yung sa tingin ko. So, yun yung parang nag-stand out sa akin sa parable. And somehow, ayun, natutunan ko sa Bible study natin. All glory to God. Praise Jesus. Amen. Ah, thank you po, Sis Dipa, sa sharing nyo. God bless po. So, next naman po si iPhone. Andiyan ka pa po ba? Brother or sister? iPhone? Hello po. Bata yun. Or brother? Winnie po. Yes po. Okay, so tanong po ako Go sa ahead po. Okay. What stand out to you from this parable? So I have three takeaways. Pwede kong share this for a moment. Take down siya. So life lessons from the wounded man in the parable of the Good Samaritan is the first one is that we all need grace, and sometimes it comes from unexpected places. So you never know when we need the help. So, and then we all experience moments of weakness or suffering. The wounded man represents anyone who has been hurting right now, feeling abandoned or literally abandoned, or left in a vulnerable state, like what happened to the Samaritan. And life humbles us, everyone. Life humbles us at some point. So, and darating talaga sa life natin na God will humble us kapag nakikita na ng Lord na we are too prideful with things that we have, or we are too much comfortable na kung anong meron tayo. So sometimes God is giving us that way para magbalik loob tayo sa Kanya.
And like the Samaritan, help can come from unexpected sources. So even though we are on the low moments of our lives, we have God, we have someone, and the man was likely Jewish, and yet it was the Samaritan who helped him, someone who is culturally and religiously at odds with each other. And yet, uh, he showed compassion, and tinuturo sa atin dito na we need not reject kindness. So sometimes it takes humility, it takes boldness to ask for help. And the truth is, it comes from someone sometimes we least expect. May mga help na dumarating na lang na talagang galing kay Lord. Kumbaga, the Lord will provide not just materially, not just physically, but emotionally as well. The Lord can really provide if we just trust in Him. And then let me pull it up. God uses others to bring healing. So we are not, yung kasabihan na no man is an island, we really need someone to help us. And God uses others to bring healing. It might be a leader, pastor, or a friend. The Samaritan became a symbol of God's love in action. Finding wounds, diba, yung ginawa niya. So they're uh, culturally at odds with each other. He gives provision and ensuring recovery. So that's three main points there. We only not to give the help, we also give the provision and ensuring recovery. When we give help to other, hindi lang yung yun na yun, tapos na. So we need to assure that we really did our part. And then sometimes we are in a position not to help, but to receive help. And that takes humility. And yun lang po, take away ko. Brother, thank you po, Brother iPhone, sa sharing nyo. My name is Carl po. So, thank you po. Then, meron po dito kay Brother Dex. So, I'm gonna read it po. So, ito po ang kanyang sagot doon sa tanong na, what stand out to you from this parable? So, sabi niya po rito, nabanggit sa verse 33 ang he took pity on him, naawa yung Samaritan doon sa lalaki. At hindi lang siya basta naawa, may corresponding action siya. Kaya yung sinabi ni Jesus na love your neighbor, yung love dito ay hindi lang basta feeling. Ito dapat ay may action din. Yes, tama po, brother. Hindi lang dapat natin pinapakita sa salita, but instead, ipinapakita po natin sa ating ginagawa dahil doon magbubunga ang tunay na pag-ibig. Doon makikita ng taong iyon kung sino talaga tayo para sa kanila. And I really appreciate po yung sagot mo. God bless po. And we will see if meron pang gusto mag-share. Just open your mic po or just in a chat box po. So, meron pa po bang gusto mag-share? Mga brother and sisters?
Baka may gusto pa po mag-shares ng mga kanilang personal encounter. If wala na po, gonna proceed it na po sa ending ng ating meeting. So I hope each one of us get the key point of this story and we may apply it po sa ating everyday life and towards others. So I am happy sa inyong lahat na mga nag-join. God bless po, and before ko po itong i-end, I'm gonna thank you kay admin and especially sa aking partner. So God bless, and just keep the faith, keep the love, and keep the hope. So maging vessel po tayo ng yung story ng about sa Good Samaritan, and maipakita po natin to sa iba. So I really appreciate po yung mga sagot nyo, and I pray you always doing better po sa bawat isa sa inyo. Then siguro I'm gonna lead the prayer po. So I'm gonna lead the prayer po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for this night, for the lessons and the knowledge, the wisdom that we get from this parable, the Good Samaritan. May we apply it for our daily life and be a vessel to your kingdom here on earth. Sa bawat paglalakbay po namin dito sa mundo, gabayan niyo po ang bawat isa. Sa lahat po ng aming mga pinagdadaanan, bigyan niyo po kami ng lakas na harapin ang mga problema. Salamat po sa biyaya na patuloy nang ibinibigay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. So that's all po. Amen. Thank you po. So I hope na na-enlighten po tayo sa ating nabasa and narinig sa ating mga brother and sister. Thank you po sa pakikinig. I appreciate you po very much. Good evening po and good night. See you on the next Saturday po. And God bless sa next presenter ng ating Bible study. And to my partner, thank you very much. God bless you always. God bless din po, brother. Pagpalain ka po. Thank you.